Kabanata 5221 sa halip na ang Genesis Path Scripture, ginamit lamang ni James ang mga inscription mula sa Endless Plane. Kahit na wala ang elemental formation, tiwala si James na talunin ang kanyang mga kalaban gamit ang mga ordinaryong inscription sa kabila ng pagiging nasa sovereign third rank. Madaling na-neutralize ng formation ni James ang mga atake ng kalaban. Pagkatapos, lumitaw ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo sa harap ni Sigil. Mabilis na nag-react si Sigil at nakaiwas sa mga pag-atake. Kaagad pagkatapos, ang nakaraan at hinaharap na mga anyo ni James ay sinaktan at nawasak ng sword energy. Gayunpaman, sila ay muling hinubog sa loob ng Pormasayon. Ang Pormasayon ay biglang nahati sa mga inscription, lumipad patungo sa Sigan, at nagreporma. Natagpuan ni Sigan ang kanyang sarili na nakulong sa loob ng Pormasayon. Muling umatake ang nakaraan at hinaharap na anyo ni James. Sa kasamaang palad, nakaligtas si Sigan sa mga pag-atake gamit ang kanyang pambihirang pisikal na lakas. Samantala, inatake naman ng tatlo pang kalaban ang formation. Si James, na nag-transform sa Pormasayon, ay nagpupumilit na mapanatili ang kanyang anyo matapos labanan ang kanilang patuloy na pambobomba. Mabilis niyang pinakawalan ng kanyang supernatural powers para palakasin ang formation. Hindi mapigilan ang lakas ng Pormasayon, napawi si Sigan. Kakasimula pa lang ng laban, pero napatay na ni James ang dalawa sa mga kalaban niya. Matapos masaksihan si Sigil na pinatay, ang natitirang tatlong kalaban ay may mabangis na ekspresyon. Walang sino mang umasa na magiging napakalakas ni James at pumatay ng dalawang powerhouse sa Petit Celestial rank sa maikling sandali. Sumigaw si Jastra, huwag kang magpigil. Gamitin ang anumang kakayahan sa pakikipaglaban na mayroon ka, kung hindi, lahat tayo ay mamamatay. Sa sandaling iyon, bahagyang lumakas ang aura ni na Bloodod at Hakla. Sina Jastra, Bloodod, at Hakla ay sumalakay mula sa iba't ibang direksyon. Itinuon nila ang lahat sa mga light beam at binaril ang Pormasayon ni James. Bahagyang pumutok ang Pormasayon sa ilalim ng kanilang mga pag-atake. Ang lahat ay matamang nanunood sa labanan, natatakot na makaligtaan ang anuman. Trescensia Completer. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa Pormasayon, na tila mula sa ibang panahon. Ang Pormasayon ay biglang nawala, at ang dalawang figure kasama nito. Lumitaw si Amon sa langit, at dalawang anino ang sumanib sa kanya. Bigla siyang nagsimulang mabilis na gumalaw sa kalangitan. Makalipas ang ilang segundo, sumabog ang mga katawan ni na Jastra, Bloodod, at Hakla. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang kanilang mga kaluluwa ay inilipat palabas ng arena world. Pagkatapos ng labanan, nagkaroon ng patay na katahimikan. Maging ang mga powerhouse sa Jew Academy ay masyadong nabigla para magsalita. Ilang saglit pa ay nagpahayag sila ng kanilang pagkamangha. Pinatay niya lang ba sila sa isang galaw? Pinatay niya ang tatlo sa kanila. Anong klaseng supernatural power iyon? Bakit napakalakas nito? Samantala, ang natitirang mga kalahok na nagtataglay ng iba pang mga espiritual na bundok ay natakot. Kabanata 5222 Pinatay ni James ang limang powerhouse sa Petit Celestial rank na madaling nagsanib puwersa. Ang resulta ng labanan ay hindi inaasahan. Matapos maalis ni James ang lima sa kanila, nasa sovereign rank ang mga natitira niyang kalaban. Bagamat ang kanyang mga kalaban ay may pambihirang pag-aerial sa ilang mas mahihinang eroplano, hindi sila kahanga-hanga kumpara sa iba pang mga kalahok sa pagtatasa ng Jew Academy. Hawakan mo. Tatanggalin natin ang sarili natin. Nang makita ng mga natitirang miyembro ng alyansa ang mga mata ni James na nakatitig sa kanila, agad silang nagkusa na umalis sa arena world. Nang makita silang umalis, pinahiwa-hiwalay ni James ang Trescensia Completer at Elemental Formation. Maya-maya pa ay sumama na sa kanya ang kanyang mga kasama. Iyon ba ang kumpletong Trescensia Completer art? Tumingin si Zavis kay James nang may paghanga. Alam niyang matagal nang nilinang ni James ang Trescensia Completer art. Gayunpaman, hindi pa niya ito nakita ng buong lakas. Nagulat siya na sobrang nakakatakot ang supernatural power. Maaari mo ba akong turuan ng Trescensia Completer art? Naintriga si Taran sa makapangyarihang supernatural power.
Kung linangin niya ito at itataas ang kanyang ranggo sa paglilinang, halos hindi na siya magagapi sa hindi mabilang na mga eroplano. Nakangiting sagot ni James, unfortunately, hindi maituturo. Kahit pilitin ko, hindi mo ito maiintindihan o malilinang. Napansin ni Gaius ang maputlang mukha ni James at nag-aalalang nagtanong, nasugatan ka ba? Ang Trescentia Completer Art ay mabisa. Gayunpaman, nakakapagod para kay James na pagsamahin ang kanyang kasalukuyan at hinaharap na anyo. Hindi siya magkakaroon ng lakas na ihagis ito kung hindi dahil sa basbas ng elemental formation. Matapos niyang isagawa ang Trescentia Completer Art, halos maubos ang kanyang enerhiya. Kailangang ilihim ito ni James. Kung hindi, malalaman ng mga tagalabas ang kanyang kahinaan. Sa kabutihang palad, ang kanyang kahinaan ay pansamantala lamang. Hanggat naabot niya ang Petite Celestial rank, maaari niyang ihagis ang Trescentia Completer Art ng walang pag-aalala. Mas mabuti pa, hindi niya kailangang mag-alala na maubusan siya ng enerhiya kung babalik siya sa Martial Celestial rank. Ayos lang ako, casual na sagot ni James, pagkatapos ay umakyat sa espiritual na bundok. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang ibalik ang kanyang naubos na enerhiya. Matapos magtagal sa bundok, umalis si James sa susunod nilang destinasyon. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni James sa mga espiritual na bundok. Sa puntong iyon, inalis ng grupo ni James ang makapangyarihang mga kalahok na sumikop sa espiritual na mga bundok. Sa Arena World, ang 10 lungsod lamang ang natitira. Ang mga sumikop sa 10 lungsod ng Arena World ay mga kilalang powerhouse na may magagandang background mula sa Central Plain. Sila ay alinman sa mga direktang inapo ng makapangyarihang puwersa o mga panginoon ng eroplano. Kaya, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng nakakatakot na supernatural powers. Ang mga manunood sa labas ng Arena World ay kumukulo sa pag-asa matapos makita si James na umalis sa huling espiritual na bundok. Andito na tayo. Magsisimula na ang totoong palabas. Ang mga laban hanggang ngayon ay larong pambata lang. Ito na ang huling oras para sa kawili-wiling bahagi. Nasa sabik ang mga powerhouse ng Jew Academy. Kabanata 5223 ang mga kalahok na sumasakop sa 10 lungsod ng Arena World ay mula sa maimpluwensyang pinagmulan. Bagamat sumali sila sa pagtatasa, nanatiling magalang ang mga nakatatanda sa Jew Academy sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay makapangyarihan at may hindi kapani-paniwalang mataas na katayuan. Bumulong ang isang elder ng Jew Academy, siguro kung sino ang unang target ng 49. Dahan-daang hinaplos ni Zimmel ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, bagaman ang 49 ay nakabisado na ang isang kahanga-hangang supernatural na kapangyarihan, kailangan pa rin niyang umasa sa kanyang mga kasama para mapahusay ang kanyang lakas. Halos lahat ng tao sa Arena World ay alam na ito. Kung maaalis nila ang mga kasama ni James, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mababawasan ng malaki. Madaling nakita ng mga powerhouse ng Jew Academy ang kahinaan ni James, at gayon din ang mga kalahok sa Arena World. Alam ng mga powerhouse na sumasakop sa 10 lungsod ng Arena World na kung wala ang kumpletong elemental formation, ang lakas ni James ay hihina ng husto, at hindi niya magagawang labanan ang mga ito. Lumapit si James at ang kanyang mga kasama sa gitnang rehiyon ng Arena World kung saan matatagpuan ang 10 lungsod. Ang mga lungsod ay walang partikular na pagkakasunod-sunod o ranggo, ngunit may mga pangalan ng nangungunang 10 powerhouse ng Jew Academy na naka-hover sa itaas nila. Sa tuwing sasakupan natin ang isang espiritual na bundok, palagi kang nananatili sa ibabaw nito ng ilang sandali. Ano ba talaga ang ginagawa mo? 49. Tanong ni Zavas out of curiosity. Napatingin din ang iba sa kanya, naghihintay ng sagot niya. Ayaw nang ilihim ni James sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, ayaw niyang malaman pa ito ng ibang kalahok. Kaya, nag-set up siya ng isang formation upang maiwasan ang anumang mga eavesdroppers. Natural, ang kanyang porma sayon ay pumipigil lamang sa mga kalahok sa Arena World na marinig sila, samantalang ang mga powerhouse ng Jew Academy ay nakikinig pa rin sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay set up ang porma sayon, nakangiting sinabi ni James, sa Arena World, bawat espiritual na bundok at lungsod ay nabuo sa pamamagitan ng mahiwagang mga inscription. Misteryosong inscription. Talaga.
Bakit hindi ko napansin? Anong uri ng mga inscription ang mga ito? Nagulat ang mga kasama ni James. Napasigaw din sa gulat ang mga powerhouse ng Jew Academy. Nahanap niya talaga sila. Kamangha-manghang. Nasa sabik ang mga powerhouse ng Jew Academy. Walang nag-iisip na matutuklasan ng mga kalahok ang sekreto. Gayunpaman, nalampasan ni James ang kanilang mga inaasahan. Tinitigan ni Zavis at ng iba si James para sa isang sagot. Ipinaliwanag ni James, ang Jew Academy ay may mahiwagang supernatural power. Sumagot si Zavis, oo, at sinabi ni James, tandaan, tinanong ninyo ako kung sino man sa hindi mabilang na mga eroplano ang nakarating sa Holy Celestial Ramp. Noon, sinagot ko na siguro ang ilang maalamat na powerhouse na nakapasok na sa Holy Celestial Rank, di ba? Well, isa sa kanila ang founder ng Jew Academy. Gumawa siya ng isang makapangyarihang kasanayan na tinatawag na Filmsurge Art. Ang mga espiritual na bundok at lungsod sa Arena World ay ginawa mula sa Filmsurge inscriptions. Nagtatakang tanong ni Gawis, Filmsurge Art. Anong uri ng supernatural power ito? Hindi na nagpaliwanag ng detalyado si James dahil alam niyang binabantayan sila. Ngumiti siya at sumagot, it's a compelling skill. Mula noong sinaunang panahon, tanging ang tagapagtatag ng Jew Academy ang matagumpay na nilinang ito. Ang mga powerhouse ng Jew Academy, kabilang ang Zimmel, ay natigilan. Sino ba talaga siya? Sabi ni Jorah, ang Filmsurge Art bilang supernatural power ng Jew Academy ay hindi lihim. Gayunpaman, alam niyang ginamit ang Filmsurge inscriptions upang bumuo ng mga espiritual na bundok at lungsod. Nasuri na kaya niya at naintindihan ang mga ito. Gayunpaman, hindi pa niya nakikita ang Filmsurge art noon, kaya hindi niya dapat alam na ang mga iyon ay Filmsurge inscriptions. Sumang-ayon si Zimmel, exactly. Kailangan kong bisitahin ang Endless Plane at makarating sa ilalim nito. Kabanata 5224 na naghinala si Zimmel na napakaalam ni James tungkol sa Filmsurge art. Ang isang tao mula sa isang third level na eroplano ay hindi maaaring malaman kung gaano karami. Samantala, saglit na binanggit ni James ang pinagmulan ng Filmsurge art. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga kasama na ito ay isang supernatural power na ipinasa sa hindi mabilang na mga panahon sa Jew Academy. Tanging ang mga may mahusay na talento at kakayahan sa pag-unawa ang kwalipikadong linangin ito. Sa kabila nito, walang sino man ang nagtagumpay. Ang Filmsurge art ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Jew Academy ay maaaring makaakit ng napakaraming powerhouses na sumali sa kanila. Hindi na idinetalye pa ni James ang mga detalye. Ikinalat niya ang porma sayon at sinuri ang 10 lungsod. Alin ang una nating aatakihin? Tanong ni Zavis. Hindi mahalaga, mahinahong sagot ni James. Ang mga nagtagumpay na sakupin ng isang lungsod sa Arena World ay hindi pangkaraniwang mga pag-aerial. Ang kanilang lakas ay halos pareho, at ni isa ay walang magawa sa isa. Si James ay humakbang pasulong at hindi nagtagal ay nakarating sa sinaunang daan sa labas ng isa sa mga lungsod. Sinulyapan niya ang mga gusali sa loob ng lungsod at napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na nakaupo sa itaas ng ambi ng palasyo. Siya ay may magagandang katangian at magandang aura. Ito ay si Severa, isang kababalaghan ng Jernija Valley. Tumayo si Severa matapos makita si James at lumipad papunta sa kanya. Napahinto siya sa himpapawid at tinitigan ang grupo ni James. It's her. Natulala si Zavis sa kagandahan ni Severa at nahihiya siyang salubungin ang kanyang tingin. Hinailan niya ang manggas ni James at bumulong, punta muna tayo sa ibang lugar. Nahulog ka na ba sa kanya? Humalaklak si James ng mapanukso. Mahinahong sinabi ni Zavis, sa tingin ko siya ang aking tunay na mahal. Bagamat nagbubulungan, hindi nila hinaranggan ang ibang tao. Kaya, natural na narinig ni Severa ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang narinig at nanatiling walang pakialam. Hindi gumalaw ang ekspresyon niya. Sumagot si James, sige, pupunta tayo sa ibang lugar. Sa loob ng Arena World, ang 10 lungsod lang ang hindi inaari ng grupo ni James. Kaya, hindi mahalaga kung sino ang una nilang inatake. Nagmamadali silang pumunta sa susunod nilang destinasyon. Isang lalaki ang agad na lumitaw sa langit nang dumating sila sa isang sinaunang daan patungo sa susunod na lungsod.
Sabi ni Gaius, isa pang kakilala. Pumunta tayo sa susunod na lungsod. Ang taong sumangkop sa pangalawang lungsod ay si Aurelius. Siya ay mula sa isang ika-9 na antas ng eroplano, na pinamunuan ng kanyang ama. Napangiti si Aurelius sa itaas ng lungsod at sinabing, "Magaling ka, 49. Dahil nandito ka, huwag ka na lang umalis. Hayaan mo akong matikman ang iyong supernatural powers." Sinulyapan siya ni James ngunit hindi niya pinansin ang sinabi niya. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsulong sa susunod na lungsod. Sa kasamaang palad, ang babaeng sumangkop sa ikatlong lungsod ay isang taong kilala rin ni James. Ito ay walang iba kundi si Zemira, ang anak ni Sheamus, ang Panginoon ng isang eroplanong pang-9 na antas. Sinabi ni Zavas, dapat tayong magpatuloy. Nalungkot si James sa sitwasyon. Ang tatlong lungsod ay lahat ay inookupahan ng mga taong nakilala niya noon. Nagpatuloy ang grupo sa pagsulong at hindi nagtagal ay nakarating sa susunod na lungsod. Kabanata 5225 nang lumitaw si James at ang kanyang mga kasama sa labas ng lungsod, isang nakakatakot na aura ang biglang lumitaw mula sa lungsod. Bago pa sila makapag-react, may ilang figure na nag-flash sa paligid nila. Mabilis ang umatake, na walang pagkakataong makatakas si Zavas at ang iba pa. Napatay ang mga kasama ni James sa isang kisap mata. Ang kanilang mga katawan ay nawasak, at ang kanilang mga kaluluwa ay na-teleport palabas ng arena world. Sa sinaunang kalye, naiwan si James na nakatayo mag-isa. Hindi nagtagal, ang mga kumikislap na figure ay sumanib sa isang lalaking nakasuot ng gintong robe. Mukha siyang ordinaryong tao sa early 20s. Hehe, tumawa ang lalaki at sinabing, ngayong wala ka ng mga kasama at ang porma sayon, maaari ka lamang lumaban sa lakas ng Sovereign Third Rank. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin? Tumingin si James sa lalaki at nagtanong, ano ang pangalan mo, at taga saan ka? Ako si Ladon Yashar mula sa Supremacium. Kabilang sa pinakamalakas na puwersa ng Central Plain ang Elysium Hall, Supremacium, Valiant Alliance, Jew Academy, Ancient Plants Immortal Mountain, Saluberg, Jernija Valley, Thunder Shrine, Spiritual Palace, at Sword Alliance. Sila ay nireranggo sa nangungunang 10 ngunit walang partikular na pagkakasunod-sunod. Maraming iba pang makapangyarihang puwersa ang umiral sa Central Plain na sinasabi ng iba na nasa nangungunang 10. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang 10 puwersang ito ay kabilang sa pinakamalakas. Kinilala rin ni James na sila ang pinakamakapangyarihang puwersa ng Central Plain. Bahagyang nagulat si James ngunit mabilis na kinalma ang sarili. Sinadya niyang magtanong tungkol sa Central Plain at sa kasalukuyang sitwasyon ng iba pang eroplano. Siyempre, binigyan niya ng espesyal na pansin ang Supremacium. Si Qui-Regen ang kasalukuyang pinuno ng Supremacium. Noong nakaraan, isa siya sa pinakamalakas na sugo ng Supremacium. Noong araw, pareho sila ni James sa Martial Celestial Rank. Samantala, isa pang sugo ng Supremacium ang naging Grand Patriarch ng Emmer Island. Gayunpaman, namatay na siya sa nakaraang labanan. Sa pananambang laban sa kanya, walang sinuman mula sa Supremacium ang lumahok. Kaya naman, hindi sigurado si James kung sino ang lihim na kasangkot sa pagpaplano ng kanyang pagkamatay. Anuman, hindi siya nagtiwala kay Qui-Regen. Sabi ni Ladon, sa lakas mo ngayon, madali kitang mapatay na parang langgam, 49. Kahit na natalo mo na ang lahat ng sumangkop sa isang espiritual na bundok, dito ito magtatapos para sa iyo. Gayunpaman, natatakot akong kumalat ang tsismis tungkol sa pananakot ko sa isang mahina kung aalisin kita. Alam niyang pinagmamasdan ng mga powerhouse ang assessment, kaya hindi agad kumilos si Ladon laban kay James. Nais niyang kumilos ng mas mapagbigay. Bukod dito, ang kanyang layunin sa pagpunta sa Jew Academy ay upang makuha ang Femsurge Art. Ang Femsurge Art ay hindi madaling linangin. Kahit na siya ay isang disipulo ng Supremacium, magiging mahirap makuha ang Femsurge Art. Bukod dito, ang pagmaster nito ay magiging mahirap. Kaya, alam ni Ladon na kailangan niyang manatili sa Jew Academy para sa isang pinalawig na panahon at mag-ambag ng malaki sa kanila. Pagkatapos, ang natitira ay nakasalalay sa kanyang kakayahan at talento sa pag-unawa. Kahit na matugunan niya ang mga kinakailangan,
hindi niya makikita o malinang ang Filmsurge art kung hindi siya magpapakita ng napakalaking potensyal. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nanunood mula sa labas ng Arena World. Nawalan ng mga kasama si James, kaya wala na siyang blessings ng formation. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, nakita ng lahat na imposible para sa kanya na labanan ang isang kalaban sa Petite Celestial rank. Lahat ay curious na makita kung ano pa ang suot ni James. Nakakuha ng maraming atensyon si James, at maraming tao ang nagtataka kung paano niya lalabanan ang isang kalaban sa Petite Celestial rank na wala ang kanyang mga kasama. Ang ranggo ng isang magsasaka ay hindi lamang ang pamantayan upang masukat ang lakas. Sa katunayan, ang mga powerhouse sa parehong ranggo ay magkakaroon ng iba't ibang lakas. Ang mga may talento at higit na kakayahan sa pag-unawa ay mas madaling makabisado ang supernatural powers. Natural lang para sa mga may mas mahusay na background na maging mas malakas kaysa sa iba pang mga cultivator sa parehong ranggo. Nakapatong sila doon sa langit habang nasa likod niya ang mga kamay, nakatitig kay James ng masama. Si James naman ay medyo relaxed. Bagamat ang kanyang kalaban ay mula sa Supremacium, hindi siya natakot. Tumingin siya kay Ladon at mahinahong sinabi, "Narinig mo na ba ang Filmsurge art?" Ang Filmsurge art. Nagulat si Ladon. Ang kanyang layunin sa pagpunta sa Jew Academy ay tiyak para sa Filmsurge art. Ang iba pang mga buhay na nilalang na sum-akop sa mga lungsod sa Arena World ay nataranta rin. Ang Filmsurge art. Bakit bigla niyang sasabihin ang Filmsurge art? Samantala, tuwang-tuwa ang mga powerhouse ng Jew Academy. Naiintindihan ba niya talaga? Haha. Kahanga-hanga. Inayos ni Ladon ang kanyang sarili at nagtanong, "Syempre, narinig ko ang tungkol sa Filmsurge art. Ito ang supernatural power ng Jew Academy. Sinasabi rin na isa ito sa nangungunang 10 supernatural powers na umiiral sa lahat ng eroplano. Maraming mga powerhouse ang umiral sa buong Central Plain, pati na rin ang iba pang mga eroplano. Mula noong sinaunang panahon, maraming maalamat na figure ang namumukod-tangi at lumikha ng mga pambihirang supernatural na kapangyarihan. Ang Filmsurge art na kinikilala bilang isa sa nangungunang 10 ay sapat na upang patunayan kung gaano ito kahanga-hanga. Nakangiting sabi ni James, ang lahat ay nakarinig lamang ng mga alamat ng Filmsurge art at gustong-gustong malaman kung ano ito. Ngayon, hahayaan kitang masaksihan ang lakas nito. Humagalpak ng tawa si Ladon at kinutya siya, na sinasabing, "Masyado ka namang bluff." Ang Filmsurge art ay ang supernatural power ng Jew Academy S. Iilan lang sa mga miyembro ng akademya ang nakakita nito. Magkagayunman, walang sino man ang nakagawa nito upang linangin. Gusto kong makita kung paano gagawin ng isang tao mula sa mababang antas ng eroplano ang Filmsurge art. Bahagyang ngumiti si James bilang tugon sa kanyang pangungutya. Nataranta ang mga kalahok sa Arena World sa sinabi ni James. Gayunpaman, inaabangan ito ng mga powerhouse ng Jew Academy. Mahinahong sinabi ni James, ang Filmsurge art ay nahahati sa 6 na yugto. Ang unang yugto ay isang pisikal na pagpapahusay. Pagkatapos magsalita, lumitaw ang mga mahiwagang inscription mula sa kanyang katawan at naging mga mahiwagang kapangyarihan. Binalot ng kapangyarihan ang kanyang katawan, at nagbago ang kanyang pisikal na katawan. Sa isang maikling sandali, ang pisikal na lakas ni James ay bumuti ng husto. Pagkatapos, nagpatuloy siya, na nagsasabi, ang pangalawang yugto ay isang pagpapahusay ng dugo. Kaagad pagkatapos, ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay nagbago at naging mas makapangyarihan. Ang ikatlong yugto ay isang pagpapahusay ng kaluluwa, na sinusundan ng ika-4 na yugto, pagpapahusay ng lakas. Tuloy-tuloy na tumaas ang kaluluwa at lakas ni James habang tumatagos ang boses sa lugar. Sa isang maikling sandali, ang aura ni James ay umabot sa Petite Celestial rank, at ang kanyang lakas ay nalampasan si Ladon. Mula sa 6 na yugto ng Filmsurge art, 4 lamang ang pinagkadalubhasaan ni James dahil hindi niya nakuha ang mga inscription na nakatago sa loob ng 10 lungsod. Ang huling 2 yugto ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Kahit na siya si Lord Supremo sa kanyang nakaraang buhay at may walang katulad na lakas, alam niyang hindi madaling intindihin ang huling 2 yugto. Sa sandaling iyon, tila kakaiba si James.
Mukhang lumampas na siya sa mundo nila at mas mataas na nilalang kaysa sa kanila. Bagamat lumulutang siya sa kawalan, nagbigay ito ng hindi tunay na pakiramdam sa lahat. Napapaligiran si James ng mga mahiwagang inscription, na nagpalakas ng kanyang lakas. Pinahusay nila ang kanyang pisikal na katawan, kapangyarihan ng dugo, kaluluwa, at lakas. Kahit na nasa Sovereign third rank lang siya, ipinakita niya ang aura ng isang powerhouse sa Petite Celestial rank. Ang mga kapangyarihan ng Jew Academy ay namangha. Nanginginig ang buong katawan ni Zimmel habang sinasabi, it's really the Filmsurge art. Gumastos ako ng hindi mabilang na mga taon na sinusubukang unawain ito ngunit umabot lamang sa unang yugto. Hindi lamang naramdaman ng 49 ang Filmsurge inscriptions na ginamit upang mabuo ang mga espiritual na bundok, ngunit lubos niyang naunawaan ang mga ito at naabot niya ang ika-4 na yugto sa napakaikling panahon. Siya ay isang henyo. Dapat natin siyang i-recruit sa academy natin. Siguradong magiging matibay siyang pundasyon ng Jew Academy. Si Zimmel ay napuno ng pananabik at nagsalita sa isang hininga. Matapos mahabol ang kanyang hininga, nagpatuloy siya, na nagsasabi, sa pagkakaalam ko, ang unang 4 na yugto ay medyo ordinaryo. Bagamat matutulungan nila ang isang mahinang magsasaka na magkaroon ng napakalaking lakas, hindi ito gaanong nakakatulong sa mas malalakas na magsasaka. Gayunpaman, ang huling 2 yugto ay ang tunay na mahimalang bahagi ng Filmsurge art. Tulala na tinitigan ni Joris si James at sinabing, sa buong kasaysayan ng Jew Academy, iisa lang ang Nagel-inang ng Filmsurge art sa ika-4 na yugto. Sa kasamaang palad, hindi siya umabot sa ika-5 yugto. Ang ika-5 yugto ay tinatawag na immortality, at ang ika-6 na yugto ay eternity. Gayunpaman, ang mga ito ay nanatili bilang isang alamat sa loob ng mahabang panahon, at walang sinuman ang nakarating sa kanila. Ang mga powerhouse ng Jew Academy ay namangha at tuwang-tuwa nang makita si James na gumanap ng Filmsurge art. Sa loob ng Arena World, iniunat ni James ang kanyang katawan. Matapos maramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, napangiti siya ng mahina. Mabilis na kumalma si Ladon at bumantong hininga, kahit na ang Filmsurge art ay katangi-tangi at nakakapagpapataas ng iyong lakas, mababa pa rin ang cultivation rank mo. Hindi mo masusustain ang kanyang stage sa napakahabang panahon. Dagdag pa, duda ako na maaari mong ganap na kontrolin ang kapangyarihan ng Petite Celestial rank. Magagawa pa rin kitang patayin ng walang kahirap-hirap. Tumawa si James. Haha, ignorante ka. Mamatay. Nagdilim ang mukha ni Ladon. Mabilis siyang sumimangot sa harapan ni James at ibinaba ang kamao. Biglang, hindi mabilang na parang multo ang lumitaw at binomba si James. Gayunpaman, nanatili siya sa pwesto at pinahintulutan na bumagsak ang mga pag-atake ni Ladon. Medyo malakas na ang pisikal na katawan ni James. Ngayong ginamit na niya ang Filmsurge art, mas naging mabigat siya. Kahit na umatake si Ladon ng buong lakas, hindi siya maaaring magdulot ng anumang pinsala. What the hell? Magkasunod na umatake si Ladon ngunit nagulat siya nang mapagtanto niyang walang pinsala ang kanyang mga pag-atake. Ganyan ba talaga kalakas ang Filmsurge art? Nagulat si Ladon. Ang Filmsurge art ay kilala bilang isa sa nangungunang 10 supernatural powers. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakagawa nito. Matapos masaksihan kung gaano ito kalakas, namangha siya. Todo-todo ang ginawa ni Ladon ngunit hindi niya nagawang saktan si James. Napatulala siya ng todo. Ang pisikal na katawan ni James ay hindi kapani-pani walang matigas, at kahit ang lakas ng Petite Celestial rank ay hindi siya nagawang saktan. Sa kasalukuyang lakas ni James, kaya niyang pumatay ng kalaban sa Great Celestial rank sa pagdaragdag ng kanyang supernatural powers. Huff! Huminga ng malalim si James. Nabuhayan siya ng loob na sa wakas ay nakakuha ng lakas upang labanan ang isang powerhouse sa Great Celestial rank. Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Central Plane. Mahirap para sa kanya na makamit ang anumang bagay kung siya ay masyadong mahina. Saan mo natutunan ang Filmsurge art ng Jew Academy? Tiningnan ni Ladon si James nang matigas ang ulo at nagtanong, matagal ka na bang sumali sa Jew Academy? Nakangiting sagot ni James, itinago ng Jew Academy ang Filmsurge art sa loob ng Arena World. Hindi mo lang nahanap.
Hindi makapaniwalang sigaw ni Ladon, imposible. Kahit na nakatago sila sa Arena World, paano mo ito naintindihan sa loob ng maikling panahon? Ang ibang mga kalahok na nanunood mula sa ibang mga lungsod ay nahirapan ding paniwalaan. Mula noong sinaunang panahon, sinubukan ng maraming miyembro ng Ju Academy na linangin ang Filmsurge art. Gayunpaman, walang sino man ang matagumpay na nakaintindi nito. Ang katotohanang mabilis itong nilinang ni James ay mahirap lunukan. Maging ang mga powerhouse ng Ju Academy ay hindi makapaniwala. Gayunpaman, wala silang nagawa kundi paniwalaan ito matapos itong masaksihan. Malamig na sabi ni Ladon, marami kang pakulo. Gusto kong makita kung gaano kakalakas. Swoosh! Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang puting liwanag. Pagkatapos, ito ay naging isang nakasisilaw na mahabang espada. Ang talim ng espada ay puti, at isang ulap ang makikitang dumadaloy dito. Ito ang Supremacy Sword. Nagulat ang mga powerhouse ng Ju Academy. Ito ang maalamat na espada ng Supremacium. Hindi ko inaasahan na ibinigay ni Qui-Regen ang Supremacy Sword kay Ladon. Narinig ko ang tagapagtatag ng Supremacium na gumawa ng espada. Tinipon niya ang Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano at ilang di katulad na materyales para gawin ito. Ito ang pinakadakilang sandata ng Supremacium. Sa lahat ng armas na umiiral, isa ito sa pinakamahusay. Narinig ko na ang Supremacy Sword ay nasa Holy Celestial rank. Nagtataka ako kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng espada na maaaring ibigay ni Ladon. Magiging exciting ang laban na ito. Ito ang Filmsurge art laban sa Supremacy Sword. Sino sa kanila ang mas malakas? Nagkaroon ng maraming talakayan sa pangunahing bulwagan ng Ju Academy. Natigilan si James nang makita ang Supremacy Sword, at bahagya siyang nanginig. Napansin ni Ladon ang nanginginig na katawan ni James at inisip na takot ang kanyang kalaban. Kilalanin ang Supremacy Sword, 49. Ito ang pinakamalakas na kayamanan ng Supremacium. Puno ng kumpiyansa si Ladon. Gamit ang Supremacy Sword, makakalaban pa niya ang isang powerhouse sa Great Celestial rank. Dumilim ang mukha ni James, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Siya ang gumawa ng Supremacy Sword, at ito ay sa kanya. Noon, pinaghirapan ni James ang paggawa ng Supremacy Sword. Gayunpaman, napunta ito sa mga kamay ng ibang tao. Gusto kong makita kung kaya ng katawan mo ang Supremacy Sword. Hinawakan ni Ladon ang Supremacy Sword, puno ng kumpiyansa. Bigla siyang nagpakawala ng isang malakas na sword energy, na naglalaman ng Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano. Ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng panginginig sa buong Arena World, at ang kaharian ay naramdaman na malapit na itong malaglag. The Supremacy Sword is really powerful, bulalas ni Zimmel habang pinalalakas ang Arena World. Nagseryoso kaagad si James matapos bunutin ni Ladon ang Supremacy Sword. Alam na alam niya ang lakas ng Supremacy Sword. Bagaman madali niyang makuha ang espada, ilantad nito ang kanyang pagkakakilanlan at maakit ang kanyang mga dating kaaway. Habang nag-iisip si James, malapit na ang sword energy. Kasabay nito, nagpakita si Ladon kasama ang Supremacy Sword at naglaslas. Kalmadong nakatayo si James sa pwesto. Itinaas niya ang kanyang kamay, pagkatapos ay itinuon ang kanyang mga kapangyarihan at mga inscription upang bumuo ng isang protection na hadlang. Boom! Ang sword energy ay tumama sa protective barrier. Kaagad pagkatapos, nahulog din ang Supremacy Sword. Nabasag ang protective barrier ni James at tinamaan si James. Gayunpaman, ang espada ay tumama sa isang afterimage. Lumitaw na sa malayo ang tunay na katawan ni James. Gayunpaman, isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang dibdib, at nalantad ang ilan sa kanyang mga buto. Nakakatakot ang Supremacy Sword. Bago ito, hindi man lang knuckle ni Ladon ang 49 nang gamitin niya ang buong lakas. Pagkatapos hawakan ang Supremacy Sword, madali niya itong nasugatan. Ang iba pang mga kalahok na nanunood ng labanan ay nagulat at nagsimulang mag-isip kung sila ay magkakaroon ng pagkakataon laban kay Ladon, na may Supremacy Sword. Inisip nila kung anong uri ng supernatural powers at paraan ang kailangan nilang gamitin para makalaban sa Supremacy Sword. Mukhang mas malakas ang Supremacy Sword. Hindi naman. Hindi ang Filmsurge art ang masyadong mahina. 49 na. Maraming powerhouses ang nagdebate sa labanan.
Samantala, ibinaban ni James ang kanyang ulo at pinagmasdan ang sugat sa kanyang dibdib. Hindi na siya nagulat na nagawang masugitan ng Supremos Sword ang kanyang kasalukuyang katawan. Kung tutuusin, siya ang gumawa nito, at pamilyar siya sa kapangyarihan nito. Natawa si Ladon nang makita niyang sugatan si James. Haha! Walang nang ahas na tingnan ng Supremos Sword. Ito ay nilikha ng tagapagtatag ng Supremasium na may Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano. Ang Supremos Sword ay naglalaman ng mga kapangyarihan ng hindi mabilang na mga eroplano, kahit nakabilang ang Central Plane. Ang pagkakaroon nito ay katumbas ng paglinang sa Genesis Path Scripture. Ha! Ngumisi si James. Naisip niya, paanong ang Supremos Sword ay katumbas ng Genesis Path Scripture. Ang Genesis Path Scripture ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa paglinang ng Genesis Power. Ang kapangyarihan ng Supremos Sword ay katumbas lamang ng unang kalahati ng Genesis Path Scripture. Ang ikalawang kalahati ng Genesis Path Scripture ay ang tunay na core. Sayang at hindi ko magagamit ang mga supernatural powers ng Genesis Path Scripture. Pagmamayabang ni Ladon, alam mo ba ang tungkol sa Genesis Path Scripture? Ito ang pinakamagandang supernatural na kapangyarihang umiral. Ito ay mas malakas kaysa sa Filmsurge Art ng Jew Academy. Hindi ko nakakailanganin ang Genesis Path Scripture para makitungo sa iyo. Ang Supremos Sword ay higit pa sa sapat. Mayabang na nagpahiwatig si Ladon na nilinang niya ang Genesis Path Scripture ng Supremasium. Walang nakakaalam na hindi kailanman ipinasa ni James ang Genesis Path Scripture sa sinuman, kahit sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Sa kasalukuyang buhay niya lang ito na ituro sa iba. Iniwan niya ang Genesis Path Scripture hanggang sa human race ng Endlos. Sa hinaharap, ang mga taong umalis sa Endlos Plains ay magiging napakalakas sa Genesis Path Scripture. Gayunpaman, walang nakakaalam sa katotohanan. Nagulat ang ibang kalahok matapos marinig ang pahayag ni Ladon. Maging si Wab mula sa Elysium Hall ay bumantong hininga at nagsabi, sa palagay ko ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban kay Ladon kung mayroon siyang Supremos Sword at Genesis Path Scripture. Si James naman ay walang pakialam na tumingin kay Ladon. Samantala, mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. So tiwala ka na matatalo mo ako? Mahinahong tanong ni James. Mayabang na sagot ni Ladon, masyadong madaling talunin ka. Gamit ang Supremos Sword, si Ladon ay may lubos na tiwala sa tagumpay. Pusta tayo, mungkahi ni James. Naintriga, nagtanong si Ladon, oh. Anong meron sa linya? Itinuro ni James ang espada ni Ladon at sinabing, gusto ko ang Supremos Sword. Bahagyang natigilan si Ladon. Hindi niya pagmamay-ari ang Supremese Sword. Pansamantala itong pinahiram sa kanya ng kanyang ama, at kinailangan niyang ibalik ito matapos ma-recruit bilang alagad ng Jew Academy. Mabilis siyang nag-recompose at nagtanong ng may pagtataka, at ano ang meron para sa akin? Sumagot si James, the Filmsurge Art and Thaddeus Holiness Trescency Completaire Art. Thaddeus Holiness. Nagulat si Ladon. Ang pangalan ay napaka-pamilyar sa kanyang ngunit, sa parehong oras, napaka-hindi pamilyar. Narinig niya ang tungkol kay Thaddeus Holiness ng higit sa isang beses. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ng personal si Thaddeus. Ang mga powerhouse ng Jew Academy ay nabalisa. Thaddeus Holiness. Maaaring ang 49 ay isang disipulo ni Tadeo. Ang Thaddeus Holiness ay isang alamat sa mga sinaunang aklat. Narinig na ng lahat ang kanyang pangalan noon, ngunit walang nakakita sa kanya. Nag-e-exist ba talaga siya? Kumpiyansa si James sa pagpapakita ng kanyang supernatural power sa assessment ng Jew Academy dahil nakaisip na siya ng paraan. Gagamitin niya si Thaddeus Holiness. Hindi mabilang na mga alamat at alamat ang umiiral sa maraming eroplano. Isa na rito si Thaddeus Holiness. Nabalitaan na si Thaddeus ay isa sa iilan na umabot sa Holy Celestial rank. Hindi tulad ng tagapagtatag ng Jew Academy, na nakita ng iba sa nakaraan, si Thaddeus ay hindi kailanman nakita noon. Kaya, si Tadeo, na hindi pa nakita ng sinuman, ang perpektong kalasag. Tumingin si Ladon kay James at nagtanong, ikaw ay disipulo ni Tadeo. Hindi siya direktang sinagot ni James.
Sa halip, sinabi niya, ang supernatural na kapangyarihan na nilikha ni Thaddeus ay tiyak na nasa itaas ng Genesis Path Scripture. Tinatawag itong Trescentia Compliter Art. Nagamit ko ito sa mga nakaraang laban ko. Ang Trescentia ay tumutukoy sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ito ay ang kombinasyon ng mga kapangyarihan ng nakaraan, hinaharap, at kasalukuyan. Ang pagsasama-sama ng tatlo ay hindi kasing simple ng 1+1. Nakalulungkot, ang aking mga nakamit sa paglilinang at pag-unawa ay limitado. Hindi ko maintindihan ang totoong Trescentia Compliter Art. Hindi ko rin kayang gamitin ang tunay na lakas ng Trescentia Compliter Art. Habang nagsasalita si James ay nakatitig siya kay Ladon. Nakita niya ang bakas ng katakawan sa mukha ni Ladon. Malinaw na si Ladon ay sakam para sa Filmsurge Art at Trescentia Compliter Art. Patuloy ni James, ano sa tingin mo? Gusto mo bang tanggapin ang hamon? Kung matalo mo ako at sirain ang aking pisikal na katawan, inaalis ako, kukunin ko na ako ay natalo. Hindi lang ang Filmsurge Art ang ibibigay ko sa iyo, kundi gagabayan din kita sa paglinang nito. Gagabayan pa kita sa signature skill ni Thaddeus, ang Trescentia Compliter Art. Gayunpaman, kung matalo ka, ibibigay mo sa akin ang iyong Suprema's Sword. Dapat pag-isipan mong mabuti. Maraming mga powerhouse sa labas ng mundo. Maraming big shots ang nanunood. Kung matalo ka at hindi ibigay ang Suprema's Sword, magmumukha kang masama. Pagkatapos nun ay hindi na nagsalita si James. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ladon. Isinasantabi ang Trescentia Compliter Art, sulit pa rin ang Filmsurge Art sa hamon. Bukod, ang Trescentia Compliter Art, ang signature skill ng maalamat na powerhouse, si Thaddeus, ay kasama rin sa reward. Kung nanalo siya sa hamon, marami siyang makukuha. Tinitimbang niya ang kakayahan nila ni James. Nakita niyang personal na ipinakita ni James ang Trescentia Compliter Art noon. Maaaring patayin agad ni James ang isang powerhouse ng Petite Celestial rank. Nakakakilabot. Gayunpaman, si Ladon ay may Suprema's Sword. Malaking tulong sa kanya ang espada. Gamit ang Suprema's Sword, kaya niyang labanan ang isang powerhouse ng Great Celestial rank kahit na siya ay nasa Petite Celestial rank. Kaya niyang pumatay ng isang powerhouse ng Great Celestial rank. Aside from that, galing siya sa Supremacium. Pinagkadalubhasaan niya ang hindi mabilang na mga kasanayan sa lagda ng Supremacium. Matapos isipin ang lahat ng ito, naging kumpiyansa siya. 49, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung natalo ka, huwag kang magsisi. Kung hindi, wala kang lugar sa Central Plain na ito at sa iba pang eroplano. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ladon sa buong lugar. Nang marinig na pumayag si Ladon sa kanyang kasunduan, nakahinga si James ng maluwag. Sa ganitong paraan, maibabalik niya ang Suprema's Sword na dati ay lantarang pag-aari niya. Siya lamang ang maaaring gumamit ng tunay na lakas ng espada, dahil ang espada ay nilikha niya at siya lamang ang nakabisado sa Genesis ng libo-libong eroplano. Sa napakaraming powerhouses na nanunood sa labas ng mundo, sana ay hindi mo babalikan ang iyong mga salita, sabi ni James. Pagkatapos, sa likod ng isang braso, ginamit niya ang isa niyang kamay para gumawa ng kilos. Sabi niya, make a move. Tingnan ko kung gaano karami ang supernatural signature skill ng pamana ng Supremacium na iyong nalinang. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling, panunuyan ni Ladon. Pagkatapos, hinugot niya ang Suprema's Sword at nilaslas. Niyanig ng slash ang mundo. Isang bakas ng sword energy ang lumitaw. Ang sword energy ay nahati sa dalawa, pagkatapos ay sa 4, 8, at 16. Sa isang iglap, hindi mabilang na sword energies ang lumitaw sa lugar. Ang bawat sword energy ay naglalaman ng ibang kapangyarihan at ang genesis ng isang eroplano. Mayroong parehong makapangyarihan at mahinang genesis. Ang mga makapangyarihan ay ang genesis ng ika-9 na antas ng mga eroplano, habang ang mga mahihina ay ang genesis ng una o ikalawang antas ng mga eroplano. Ang sword path na ito ay tinatawag na Thousand Thoughts. Isa itong sword path na exclusibo sa Suprema's Sword. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ladon sa lugar. Habang tumutunog ang kanyang boses, nilamon na ng hindi mabilang na sword energy si James. Huff!
Huminga ng malalim si James. Siya ay lubos na pamilyar sa maaaring patayin agad ni James ang isang powerhouse ng Petite Celestial rank. Nakakakilabot. Gayunpaman, si Ladon ay may Supremos Sword. Malaking tulong sa kanya ang espada. Gamit ang Supremos Sword, kaya niyang labanan ang isang powerhouse ng Great Celestial rank kahit na siya ay nasa Petite Celestial rank. Kaya niyang pumatay ng isang powerhouse ng Great Celestial rank. Aside from that, galing siya sa Supremacium. Pinagkadalubhasaan niya ang hindi mabilang na mga kasanayan sa lagda ng Supremacium. Matapos isipin ang lahat ng ito, naging kumpiyansa siya. 49, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung natalo ka, huwag kang magsisi. Kung hindi, wala kang lugar sa Central Plain na ito at sa iba pang eroplano. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ladon sa buong lugar. Nang marinig na pumayag si Ladon sa kanyang kasunduan, nakahinga si James ng maluwag. Sa ganitong paraan, maibabalik niya ang Supremos Sword na dati ay lantarang pag-aari niya. Siya lamang ang maaaring gumamit ng tunay na lakas ng espada, dahil ang espada ay nilikha niya at siya lamang ang nakabisado sa Genesis ng libo-libong eroplano. Sa napakaraming powerhouses na nanunood sa labas ng mundo, sana ay hindi mo babalikan ang iyong mga salita, sabi ni James. Pagkatapos, sa likod ng isang braso, ginamit niya ang isa niyang kamay para gumawa ng kilos. Sabi niya, make a move. Tingnan ko kung gaano karami ang supernatural signature skill ng pamana ng Supremacium na iyong nalinang. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling, panunuyan ni Ladon. Pagkatapos, hinugot niya ang Supremos Sword at nilaslas. Niyanig ng slash ang mundo. Isang bakas ng sword energy ang lumitaw. Ang sword energy ay nahati sa dalawa, pagkatapos ay sa 4, 8, at 16. Sa isang iglap, hindi mabilang na sword energies ang lumitaw sa lugar. Ang bawat sword energy ay naglalaman ng ibang kapangyarihan at ang genesis ng isang eroplano. Mayroong parehong makapangyarihan at mahinang genesis. Ang mga makapangyarihan ay ang genesis ng ika-9 na antas ng mga eroplano, habang ang mga mahihina ay ang genesis ng una o ikalawang antas ng mga eroplano. Ang sword path na ito ay tinatawag na Thousand Thoughts. Isa itong sword path na exclusibo sa Supremos Sword. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ladon sa lugar. Habang tumutunog ang kanyang boses, nilamon na ng hindi mabilang na sword energy si James. Huff! Huminga ng malalim si James. Siya ay lubos na pamilyar sa kapangyarihan ng Genesis Path, ngunit kailangan niyang kumilos na parang hindi siya pamilyar dito. Mayroong hindi mabilang na sword energies. Ang bawat sword energy ay isang Genesis sword energy. Ang isang Genesis sword energy na nabuo ng isang karaniwang espada ay napakalakas na. Kaya, ang Genesis sword energy na nabuo ng Supremos Sword ay mas nakakatakot. Kahit sino sa sword energy nito ay maaaring pumatay ng isang powerhouse ng Petite Celestial rank. Ang pag-atake ni Ladon ay isang nakakatakot na killer move. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa ibang mga lungsod ay nakatitiyak na hindi nila ito kakayanin. Mas pipiliin nilang iwasan ang pag-atake kung kaharap nila ito. Si James ay hindi exception. Naniniwala siya na hindi kayang labanan ng kanyang pisikal na katawan ang pag-atake nitong Genesis Sword Energies. Naniniwala rin siya na ang supernatural signature skills na kanyang nilinang ay hindi kayang labanan ng Genesis Sword Energies na ito. Ang Trescentia Completer Art ang kanyang ultimate move. Kahit na ginamit niya ang Themsurge Art at nakuha ang kapangyarihan na lumampas sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, kapag ginamit niya ang Trescentia Completer Art, uubusin ito ang maraming lakas. Kapag walang ganap na katiyakan na maaaring patayin si Ladon sa isang galaw, hindi gagamitin ni James ang Trescentia Completer Art. Kung ginamit niya ang Trescentia Completer Art at nabigong patayin si Ladon, matatalo siya sa labanan. Kung matalo siya sa labanan, magiging mahirap na maibalik ang Supremos Sword. Sa kritikal na sandaling ito, ginamit ni James ang Blithe Omniscience at iniwasan ang pag-atake. Gayunpaman, nang lumitaw ang kanyang katawan sa malayo, muli siyang napalibutan ng sword energies. Kakaiba ang Genesis Sword Energies na ito. Nararamdaman nila ang aura ni James at automatikong sinusundan siya. Naglunsad sila ng nakamamatay na pag-atake sa kanya.
Hindi nang ahas si James na kumilos ng walang ingat. Ginamit niya ang lahat ng supernatural signature skills na maipapakita niya. Una, pumasok siya sa estado ng Marcy Ice Path. Sa heart power ng Marcy Ice Path, medyo tumaas ang kanyang kapangyarihan. Ang lakas ng puso ay lubos na nagpahusay sa kanyang lakas. Pagkatapos, ginamit niya ang Defying Heavens Art. Sabay-sabay na inilabas ang mga enerhiya ng maliliit na mundo sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, mabilis na nagtipon sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, binago niya ang kanyang Gulu God. Sa sandaling ito, siya ay langit at lupa. 33 hakbang ang ginawa niya. Kahit na ang espasyo dito ay matatag at may kapangyarihan ng martial celestial rank, ang kawalan dito ay gumuho pa rin sa kanyang mga hakbang. Nabasag din ang Genesis Sword Energy sa paligid. Kalahati. Ngayon, si James ay nasa pinakamalakas niyang estado. Bukod sa supernatural signature skills na pinagkadalubhasaan niya sa kanyang nakaraang buhay, ginamit din niya ang supernatural signature skills na nilinang niya sa buhay na ito. Swoosh! Sa oras na ito, lumitaw ang isang hindi nakikitang sword light. Ang sword light ay nakasisilaw. Iniiwasan ni James ang sword light sa oras. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay medyo mabagal. Ang kanyang braso ay tinusok ng Suprema Sword. Isang nakakagulat na sugat ang lumitaw. Kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi magagapi at may gayos petrification, hindi pa rin nalabanan ng kanyang katawan ang pag-atake ng Suprema Sword kahit na paulit-ulit itong pinalalakas. Bago pa siya makapag-react, muling umatake si Ladon gamit ang Suprema Sword. Gumamit si Ladon ng kakaibang galaw ng Supremacium. Ang bilis niya ay kakaiba. Palagi siyang nagmaterial kay James. Hindi man lang makalaban si James. Sa isang maikling panahon, si James ay nalaslas ng libo-libong beses. Puno ng mga sugat at dugo ang kanyang katawan. Duguan siya. Haha. Sa di kalayuan ay umalangaw-ngaw ang mahinang tawa ni Ladon. Napakasayang kung nasa iyong mga kamay ang signature skill ng Ju Academy, Thimsurge Art. Kung dalubhasa ko ang Thimsurge Art, kasama ang Suprema Sword sa aking mga kamay, makakalaban ko ang isang powerhouse sa unang yugto ng martial celestial rank. Naawa si Ladon kay James. Naawa siya na masyadong mababa ang cultivation rank ni James. Kahit na pinagkadalubhasaan ni James ang Thimsurge Art, nakatadhana siyang mabaigo. Sa sandaling ito, hindi mabilang na sword energies ang naglalayong kay James. Ang sword energies ay nag-intertwined at bumuo ng sword net at sword formation. Habang ang sword energies ay tumatawid sa isa't isa, pinunit nila ang kawalan, na nagdulot ng maraming mga bitek na lumitaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, natunaw ang katawan ni James. Kasunod ng pagkatunaw ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay naging maraming inscription. Ang mga inscription ay natipon at nabuo ang isang misteryosong porma sayon. Nakaupo si James na naka-cross legs sa taas at ibaba ng formation. Sa oras na ito, ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay kumilos ng sabay-sabay. Ang porma sayon ay patuloy na umiikot, na nagpapalabas ng isang malakas na kapangyarihan. Sa lakas ng porma sayon at sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo, sinira niya ang sword formation. Sa isang kisap mata, lumitaw ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo sa likod ni Ladon. Sinalakay ng dalawang porma si Ladon. Maligaw ka, sigaw ni Ladon. Kumaway ang longsword sa kanyang kamay, binasag niya ang dating anyo ni James. Agad na nawala ang dating anyo ni James. Bagamat binasag ni Ladon ang dating anyo ni James, inatake siya ng magiging anyo ni James mula sa likuran. Dahil sa lakas ay napaatras ang katawan ni Ladon at nagluwa ng dugo. Ang mga nakakagulat na sugat ay lumitaw sa kanyang likod. Kahit na ang Suprema Sword ay malakas, ang kanyang pisikal na katawan ay masyadong mahina. Kung makakahanap ng pagkakataon si James na mapalapit sa kanya, may pagkakataon siyang patayin siya. Napagtanto ito ni Ladon. Itinaas niya ang Supremacy Sword sa kanyang kamay. Isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa Suprema Sword. Ang kapangyarihan ay tumaas mula sa langit na parang dragon bago lumapag. Dama po ito sa paligid niya, na bumubuo ng protection na takip.
Ito ay isang proteksyon na takip na nabuo ng Genesis ng maraming eroplano. Ito ang lakas ng Supremos Sword. Hindi lamang ito mabuo ang Genesis ng maraming eroplano upang salakayin ang mga kaaway, ngunit maaari rin itong magamit bilang isang depensa. Bagamat hindi may segowa ni Ladon ang tunay na lakas ng Supremos Sword, sa kanyang kultibasyon na ranggo, walang nabubuhay na nilalang sa parehong ranggo ng paglilinang ang makakasira sa Genesis Protective Barrier na nabuo ng Supremos Sword. Sa katunayan, kahit na ang mga powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rank ay maaaring hindi masira ang Genesis Protective Barrier. Nakakatakot talaga si Ladon. Nang makita ni Wab ang eksenang ito mula sa Elysium Hall, hindi niya maiwasang matakot. Bumulong siya, gamit ang Supremos Sword, hindi siya magagapi. Kahit na 49 ang may Filmsurge Art at Trescency Completer Art, ang kanyang cultivation rank ay masyadong mababa. Ang kinalabasan ng labanan ay medyo halata. Kung maiintindihan ito ng Wab ng Elysium Hall, magagawa rin ito ng Petit Celestial Rank powerhouses ng ibang mga lungsod. Alam nilang lahat na matatalo si James sa laban na ito. Sa larangan ng digmaan, bumalik sa porma sayon ang dating anyo ni James na nabura. Matapos salakayin ng kanyang magiging anyo si Ladon, mabilis itong bumalik. Sa mundo kung saan naroon ang arena, isang misteryosong porma sayon ang lumitaw sa kalangitan. Ang porma sayon ay binuo ni James. Naglalaman ito ng Zen ni James. Darn! Nang maramdaman ni James ang Genesis Protective Barrier, hindi mapigilan ni James na sampain. Ang pagsira sa Genesis Protective Barrier ay isang mahirap na gawain. Ano ang dapat kong gawin? Balisa si James. Kailangan ko bang isama ang Genesis inscriptions ng kumpletong eroplano sa pagbuo? Kahit na kaya kong talunin si Ladon sa ganitong paraan, mabubunyag ang aking pagkatao. Sa panahong iyon, hindi mabilang na mga powerhouse ang maghahanap sa akin. Hindi na mapakali si James. Alam niya ang depensa ng Genesis Protective Barrier. Mayroon lamang dalawang paraan upang masira ang hadlang. Isa, maaari niyang gamitin ang Trescency Completer Art, ang kombinasyon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Pangalawa, maaari niyang isama ang Genesis Path sa porma sayon. Ngayon, si James ay nasa isang desperado na sitwasyon. Ang sword energies ay nag-intertwined at bumuo ng sword net at sword formation. Habang ang sword energies ay tumatawid sa isa't isa, pinunit nila ang kawalan, na nagdulot ng maraming mga bitek na lumitaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, natunaw ang katawan ni James. Kasunod ng pagkatunaw ng kanyang katawan ay naging maraming inscription. Ang mga inscription ay natipon at nabuo ang isang misteryosong porma sayon. Nakaupo si James na naka-cross legs sa taas at ibaba ng formation. Sa oras na ito, ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay kumilos ng sabay-sabay. Ang porma sayon ay patuloy na umiikot, na nagpapalabas ng isang malakas na kapangyarihan. Sa lakas ng porma sayon at sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo, sinira niya ang sword formation. Sa isang kisap mata, lumitaw ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo sa likod ni Ladon. Sinalakay ng dalawang porma si Ladon. Maligaw ka, sigaw ni Ladon. Kumaway ang longsword sa kanyang kamay, binasag niya ang dating anyo ni James. Agad na nawala ang dating anyo ni James. Bagamat binasag ni Ladon ang dating anyo ni James, inatake siya ng magiging anyo ni James mula sa likuran. Dahil sa lakas ay napaatras ang katawan ni Ladon at nagluwa ng dugo. Ang mga nakakagulat na sugat ay lumitaw sa kanyang likod. Kahit na ang Supremos Sword ay malakas, ang kanyang pisikal na katawan ay masyadong mahina. Kung makakahanap ng pagkakataon si James na mapalapit sa kanya, may pagkakataon siyang patayin siya. Napagtanto ito ni Ladon. Itinaas niya ang Supremesa Sword sa kanyang kamay. Isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa Supremos Sword. Ang kapangyarihan ay tumaas mula sa langit na parang dragon bago lumapag. Dama po ito sa paligid niya, na bumubuo ng protection na takip. Ito ay isang protection na takip na nabuo ng Genesis ng maraming eroplano. Ito ang lakas ng Supremos Sword. Hindi lamang ito mabuo ang Genesis ng maraming eroplano upang salakayin ang mga kaaway, ngunit maaari rin itong magamit bilang isang depensa.
Bagamat hindi may segowa ni Ladon ang tunay na lakas ng Supremos Sword, sa kanyang cultivation na rango, walang nabubuhay na nilalang sa parehong rango ng paglilinang ang makakasira sa Genesis Protective Barrier na nabuo ng Supremos Sword. Sa katunayan, kahit na ang mga powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rank ay maaaring hindi masira ang Genesis Protective Barrier. Nakakatakot talaga si Ladon. Nang makita ni Wab ang eksenang ito mula sa Elysium Hall, hindi niya maiwasang matakot. Bumulong siya, gamit ang Supremos Sword, hindi siya magagapi. Kahit na 49 ang may Fimsurge Art at Trescentia Completer Art, ang kanyang cultivation rank ay masyadong mababa. Ang kinalabasan ng labanan ay medyo halata. Kung maiintindihan ito ng Wab ng Elysium Hall, magagawa rin ito ng Petit Celestial Rank powerhouses ng ibang mga lungsod. Alam nilang lahat na matatalo si James sa laban na ito. Sa larangan ng digmaan, bumalik sa porma sayon ang dating anyo ni James na nabura. Matapos salakayin ng kanyang magiging anyo si Ladon, mabilis itong bumalik. Sa mundo kung saan naroon ang arena, isang misteryosong porma sayon ang lumitaw sa kalangitan. Ang porma sayon ay binuo ni James. Naglalaman ito ng Zen ni James. Darn! Nang maramdaman ni James ang Genesis Protective Barrier, hindi mapigilan ni James na sampain. Ang pagsira sa Genesis Protective Barrier ay isang mahirap na gawain. Ano ang dapat kong gawin? Balisa si James. Kailangan ko bang isama ang Genesis inscriptions ng kumpletong eroplano sa pagbuo? Kahit na kaya kong talunin si Ladon sa ganitong paraan, mabubunyag ang aking pagkatao. Sa panahong iyon, hindi mabilang na mga powerhouse ang maghahanap sa akin. Hindi na mapakali si James. Alam niya ang depensa ng Genesis Protective Barrier. Mayroon lamang dalawang paraan upang masira ang hadlang. Isa, maaari niyang gamitin ang Trescentia Completer Art, ang kombinasyon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Pangalawa, maaari niyang isama ang Genesis Path sa porma sayon. Ngayon, si James ay nasa isang desperado na sitwasyon. Haha! Hindi ka kasing lakas ng inaasahan ko. Nang makita ni Ladon na patuloy na nasusugatan si James, nagpahinga siya. Kay Ladon, natalo na si James. Naniniwala si Ladon na nanalo siya sa hamon. Hindi lang niya makukuha ang signature skill ng Jew Academy, ang Fimsurge Art, ngunit makukuha rin niya ang signature skill ni Thaddeus, ang Trescentia Completer Art. Sa larangan ng digmaan, si James ay natatakpan ng mga sugat. Ang kanyang nakaraang anyo ay lumitaw sa kaliwa ni Ladon, habang ang kanyang hinaharap na anyo ay lumitaw sa kanyang kanan. Pinunasan ni James ang dugong lumabas sa bibig niya. Isinaaktibo niya ang landas ng buhay, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom sa bilis na nakikita ng mata. Sa kasalukuyan, naghihintay siya ng pagkakataon na patayin si Ladon sa isang galaw. Ang tanging pagkakataon niya ay gamitin ang Trescentia Completer Art. Kailangan niyang pagsamahin ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap bago bigyan ng nakamamatay na suntok si Ladon. Nilikha ni James ang Supremesa Sword. Alam niya ang lakas ng Supremos Sword. Naniniwala siya na maaaring basagin ng Trescentia Completer Art ang Genesis Protective Barrier na nabuo ng Supremos Sword. Ngayon, kailangang manhid ni James si Ladon. Sa sandaling maalis ni Ladon ang kanyang atensyon sa labanan, si James ay hahampas at mananalo sa labanan. Tumingin si James kay Ladon na nakatayo sa malayong kawalan at sinabing, "Inaamin ko ang pagkatalo. Nanalo ka sa laban. Ayon sa dati nating kasunduan, ituturo ko sa iyo ang pinakamataas na kasanayan sa lagda ng Jew Academy, ang Fimsurge Art. Gagabayan din kita sa paglinang ng Trescentia Completer Art na nilikha ni Thaddeus." Pinili ni James na aminin ang pagkatalo. Nang marinig ni James na umamin ng pagkatalo, natawa si Ladon. At the same time, natuwa siya. Inamin ni James ang pagkatalo ay nangangahulugan na makukuha ni Ladon ang signature skill ng Jew Academy, ang Fimsurge Art, at ang misteryosong Trescentia Completer Art. Inalis ni James ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumaba mula sa langit. Pagkatapos, panay ang pagkakatayo niya sa lupa. Samantala, ikinalat din ni Ladon ang Genesis Protective Barrier. Sa sandaling iwaksi niya ang Genesis Protective Barrier, nawala si James.
Sa sumunod na segundo, humarap si James kay Ladon. Sa sandaling nagkatotoo si James, pinagsama ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Sa sandaling pinagsama sila, lumitaw ang mga dobleng imahe sa kaliwa at kanang bahagi ng kanyang katawan. Habang nagsanib ang mga dobleng imahe, isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Out of nowhere, inatake ni James si Ladon. Hindi inaasahan ni Ladon na aatakihin siya ni James pagkatapos umamin ng pagkatalo. Kung wala ang Genesis Protective Barrier, hindi mapaglabanan ni Ladon ang kapangyarihan ng Trescency Completer Art ni James. Sa ilalim ng pagkasira ng nakapangingilabot na kapangyarihan ni James, agad na nalipol ang pisikal na katawan ni Ladon. Agad na inagaw ni James ang Supremos Sword nang mapuksa ang pisikal na katawan ni Ladon. Ang Supremos Sword ay isang walang katulad na ancestral god weapon. Sa sandaling hinawakan ni James ang Supremos Sword, nanginginig ito. Ang espada ay lumalaban sa kanya. Kung gusto ni James, madali niyang mapaamo ang Supremos Sword. Gayunpaman, maraming malalaking kuha ang nanunood ng eksenang ito sa labas ng mundo. Lumipad siya pabalik dahil sa kapangyarihan ng Supremos Sword. Ikaw. Matapos masira ang pisikal na katawan ni Ladon, ang kanyang espiritu ay pinalabas sa Arena World. Pagkatapos, tumunog ang isang galit na galit. May gustong sabihin si Ladon, ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita ay pinaalis na siya sa Arena World. Walang masyadong mapanlinlang sa digmaan. Napangiti si James. Sa pagtingin sa Supremos Sword na lumulutang sa kawalan, hinimas niya ang kanyang templo at bumulong sa sarili, ang Supremos Sword ay nagmula sa Supremacium. May pagtutol ito sa akin. Medyo mahirap makuha ang Supremos Sword. Makukuha ko lang ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng aura sa Supremos Sword. Gayunpaman, ang espada ay kinokontrol ni Quirigen Yashar, ang master ng Supremacium. Sa aking cultivation rank, hindi ko maalis ang aura sa Supremos Sword na naiwan ni Quirigen. Problemadong ekspresyon ni James. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang gawa. Naglalagay siya ng isang palabas para sa mga powerhouse sa labas ng mundo. Muling bumulong siya, mukhang hihilingin ko lang sa mga powerhouse ng Jew Academy na tanggalin ang aura sa Supremos Sword pagkatapos kung makumplito ang assessment. Sa ganoong paraan, makokontrol ko ang espada. Kabanata 5236 na walang magawa si James tungkol sa Supremos Sword sa ngayon. Gayunpaman, hindi niya iyon pinansin. Hinayaan niyang lumutang ang Supremos Sword sa hangin. Naglakad siya patungo sa espiritual na bundok sa unahan at nakaupong nakakros sa tuktok nito. Siya ay nagdusa mula sa mga pinsala sa panahon ng labanan. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kasalukuyan, may 9 na espiritual na bundok ang natitira sa Arena World. Ang 9 na espiritual na bundok ay bawat isa ay binabantayan ng isang powerhouse ng Petit Celestial rank. Ang mga powerhouse na ito ay makapangyarihan at may mga kayamanan. Kahit na ang mga kayamanan ay hindi maihahambing sa Supremos Sword, makapangyarihan pa rin sila. Sa oras na ito, maraming powerhouse ng Petit Celestial rank ang nahulog sa malalim na pag-iisip. Lahat sila ay nag-iisip kung ano ang gagawin kung sakaling atakihin sila ni James. Inisip nila kung magagamit ba nila ang pagkakataong ito para patayin at alisin si James dahil nasugatan si James. Bagaman mayroon silang ganoong pag-iisip, walang kumilos. Naghintay sila sa kani-kanilang lungsod. Naniniwala silang hindi sila kapareha ni Ladon dahil si Ladon ang may Supremos Sword. Gayunpaman, nais nilang labanan si James. Napakalakas ng signature skills ni James, at gusto nilang matikman ito. Kahit na natalo ni James si Ladon, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagiging mapanlinlang. Nilinlang niya si Ladon para iwaksi ang Genesis Protective Barrier at kinuha ang pagkakataong iyon para patayin siya. Kung hindi na-disperse ni Ladon ang Genesis Protective Barrier, hindi nanalo si James. Kaya, naniniwala ang mga powerhouse ng Petit Celestial rank na may tsansa silang manalo laban kay James. Lumipas ang mga araw. Naghilom ang mga sugat ni James. Nakuha din niya ang mga inscription ng lungsod na ito at isang bahagi ng Fimsurge inscriptions. Gayunpaman, ang ika-5 at ika-6 na yugto ng Fimsurge art ay mahirap.
Kahit na nakuha na ni James ang mga inscription, hindi niya maintindihan ang mga ito sa maikling panahon. Unti-unting tumayo si James. Inilibot niya ang paningin sa paligid ng lungsod. 49, nandito na ako. Isang boses ang tumunog. Pagtingin sa direksyon ng boses, napagtanto ni James na si Aurelius ang tumatawag sa kanya. Kinaweya ni Aurelius si James mula sa langit sa itaas ng lungsod at sumigaw, halika rito. Kumikislap ang katawan ni James at nawala. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa lungsod kung saan naroon si Aurelius. Nakangiting sinabi ni Aurelius, iwaksi na natin ang labanan sa pagitan natin. Naniniwala akong hindi ako ang kapareha mo. Sinakop mo ang mga espiritual na bundok at lungsod dahil gusto mong makuha ang Fimsurge inscriptions, tama ba? Maaari mong obserbahan at unawain ang lungsod na ito na aking sinasakop hanggat gusto mo. Napatingin si James kay Aurelius. Walang sabi-sabi, nakahanap siya ng pwesto at umupo sa lupa. Nagsimula siyang mag-focus sa pag-unawa. Ang kanyang zen ay isinama sa lungsod. Sa ilalim ng mga pandama ng kanyang zen, napagtanto niya na ang lungsod na ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription. Ang mga tanawin, bagay, at maging ang mga lansangan ay mga inscription. Ang mga inscription ito ay malalim at komplikado. Kahit si James ay hindi maintindihan ang mga inscription sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi na kailangang unawain ni James ang mga inscription ngayon. Kailangan lang niyang maramdaman ang pagkakaroon ng mga inscription at alalahanin ang mga ito. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang mga inscription ng lungsod na ito at naisalo niya ang mga ito. Muli siyang tumayo at nagtungo sa ibang lungsod. Si Aurelius ang unang pinayagan ito. Bagamat gustong makipaglaban kay James ng mga powerhouse ng Petit Celestial rank na sumikop sa ibang lungsod, hindi nila alam kung kaya nilang manalo. Kaya, pinili nilang huwag lumaban. Sa halip, pinahintulutan nila si James na maramdaman ang Fimsurge inscription sa kanilang mga lungsod. Sa labas ng mundo, sa tuktok na pangunahing bulwagan ng Jew Academy, maraming powerhouse ang nagkakaroon ng talakayan. Wala nang laban. Ito ay naging maganda. Nagulat kami ng 49. Sa kabilang banda, ang punong guro ng Jew Academy, Zimmel, ay umalis sa pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Tumungo siya sa tinatawag na Endless Plain. Gusto niyang magtanong tungkol sa mga detalye ni James. Kabanata 5237 Gayunpaman, sa pagdating sa lugar kung saan naruroon ang Endless Plain, napagtanto ni Zimmel na ang lugar ay wala. Kahit paano niya naramdaman ang lugar, hindi niya maramdaman ang aura ng Endless Plain. Napangiwi siya sa realisasyong ito. Dahil hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng Endless Plain, hindi siya maaaring pumasok sa Endless Plain at magtanong tungkol sa mga detalye ni James. Kaya, maaari lamang siyang bumalik sa Jew Academy. Sir Zernal, kumusta po? May nahanap ka ba? Tanong ni Joris sabay balik ni Zimmel. Umiling si Zimmel at sumagot, pumunta ako kung saan naroroon ang Endless Plain ayon sa locus yung ibinigay ni Ziad, ngunit hindi ko nakita ang Endless Plain. Hindi ko naramdaman ang pagkakaroon ng Endless Plain. Ang isang powerhouse ay dapat na nakatago sa Endless Plain. Ayaw niyang makapasok ang ibang mga nilalang sa Endless Plain. Hindi masyadong pinag-isipan ni Zimmel ang lahat ng ito. Sa kanyang opinyon, maaaring itinago ng maalamat na si Thaddeus si Endless. Samantala, si Thaddeus ay nagtatago sa Endless Plain. Sa Arena World, matapos talunin sila doon sa pamamagitan ng panlilinlang, tumigil si James sa pakikipaglaban. Pinili rin ng mga powerhouse ng Petit Celestial rank sa iba pang lungsod na huwag lumaban kay James. Pinahintulutan nila siyang obserbahan at maramdaman ang Fimsurge inscriptions. Nakuha ni James ang kumpletong Fimsurge art ayon sa gusto niya. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na maabot ang ika-5 at ika-6 na yugto ng Fimsurge art. Sa pangunahing Apex Hall ng Jew Academy, tumayo si Zimmel at sinabing, inaanunsyo ko ang pagtatapos ng pagtatasa ng round na ito. Isang elder ang nagtanong, 49 ang pumatay at nag-alis ng napakaraming buhay na nilalang. Kaunti na lang ang powerhouses ng Petit Celestial rank na natitira. Paano natin dapat kalkulahin ang resulta ng pagtatasa? Ngumiti si Zimmel at sinabing, mga elder, maaari kayong mag-recruit ng sinumang nagpahanga sa inyo bilang inyong disipulo.
Kung tungkol sa mga powerhouse mula sa mga dakilang sekta at malalaking eroplano, hayaan silang pumili. Sa pamamagitan nito, natapos ang pagtatasa ng disciple recruiting ng Jew Academy. Ang mga espiritual na bundok at lungsod sa Arena World ay nawala. Sa kabilang banda, ang mga buhay na nilalang sa lihim na kaharian ay pinalabas sa arena. Ang mga kahanga-hangang powerhouse na nakakumpleto ng siyam na pagsubok at pumasok sa Arena World ay nagpakita sa malawak na lugar sa labas ng tuktok na pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Si James, Gaius, Virgin, Zavas, at Taran ay nakatayo sa harapan. Ang natitira ay mga powerhouse ng Petit Celestial rank. Sa pasukan ng main hall, maraming powerhouses ng Jew Academy ang nagtipon. Tinitigan ng mga powerhouse si James. Ang kanyang pagganap sa pagtatasa na ito ay nagulat sa kanilang lahat. Nais nilang kunin si James bilang kanilang alagad. Gayunpaman, mayroon pa ring hindi nalutas na usapin ng Suprema's Sword. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni Zimmel ang Suprema's Sword mula sa lihim na kaharian. Lumutang ang espada sa main hall. Sa pagtingin sa Suprema's Sword, pinunasan ni Zimmel ang kanyang mga templo na may mabigat na ekspresyon. Ayon sa hamon, ang espada ay kay James. Gayunpaman, ang master ng espada ay nagmula sa isang malakas na background. Hindi siya masasaktan ng Jew Academy. Nang makita ang Suprema's Sword, tumayo si James at nagsabi, "Sir Zimmel, ang espada na ito ay sa akin na ngayon." Mangyaring alisin ang aura ng master ng Suprema's Sword. Napabuntong hininga si Zimmel. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa habang sinasabi, "Alam mo ba kung kanino ang espadang ito? Ito ay pag-aari ng Quirigen ng Supremacium." So ano? Walang pakialam si James kung kanino ang espada. Aniya, talo sa hamon ang disipulo ng Supremacium. Pinatay ko siya at inalis, ginawa kong akin ang espada. Besides, ganun ba talaga kagaling ang Supremacium? Nandito lang sila dahil hindi naman naglalakbay ang teacher ko sa outside world. Kung gagawin niya, maaari niyang sirain ang Supremacium sa isang pag-iisip lamang. Pinalaki muli ni James si Thaddeus. Walang nakakaalam kung si James ay tunay na alagad ni Tadeo. Hindi rin alam ng mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo kung sino si Tadeo. Kaya, hindi nila ma-verify ang katotohanan ito. Kabanata 5238, niloko mo ako. Tumayo si Ladon, namumutla ang mukha. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, gusto niyang mapunit si James. Sinulyapan ni James si Ladon at sinabing, "Paano kung gagawin ko nagkasundo kami noong una na mananalo lang ang isa kong papatayin ng isa at sipain ang isa palabas ng arena? Naging pabaya ka. Hindi mo ako masisisi dito. Ikaw." Huminga ng malalim si Ladon. "Sige." Tumayo si Zimmel at sumulyap kay Ladon. Sabi niya, "Natalo ka." Dahil sinabi ng punong guro ng Jew Academy, wala nang ibang masabi si Ladon. Nakatitig lang siya kay James. "Quirigen, bakit hindi mo ipakita ang iyong sarili?" Tumingin si Zimmel sa malayong kawalan. Kasunod ng mga salita ni Zimmel, maraming buhay na nilalang ang lumingon. Sa malayong kawalan, lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong balabal. Pambihira ang kanyang aura. Kakaibang ulap ang lumulutang sa kanyang likuran. Ang lalaki ay ang kasalukuyang master ng Supremacium, Quirigen. Siya rin ang kasalukuyang master ng Suprema's Sword. Tinapakan ni Quirigen ang kawalan at lumakad. Sa isang iglap, lumitaw siya sa kalangitan sa itaas ng tuktok na pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumababa, at siya ay nakatayo sa harap ni Zimmel. "Greetings, Lord Supreme," sabi ng maraming powerhouses ng Jew Academy. Tumingin si Zimmel sa mga ulap at ngumiti. Sabi niya, "Hinamon ng iyong anak ang 49 at natalo ang Suprema's Sword. Siguradong nakita mo ito sa dilim. Sa tingin mo, mahalaga ba ang hamon na ito?" "Haha. Siyempre, may kwenta." Bago nagsalita si Quirigen, ang tawa ay narinig mula sa kawalan. Kasunod ng tunog ng tawanan, lumitaw ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakasuot siya ng plain na damit, pero malakas ang aura niya. Siya ang pinuno ng angkan ng Ancient Clan, ang panginoon ng isang eroplanong pang-siyam na antas. Siya si Fabrizio, ang panginoon ng Immortal Mountain.
Hawak ang Suprema's Sword, si Qui-Regen ay kinatatakutan ng lahat. Kahit si Fabrizio ng Ancient Clan's Immortal Mountain ay natakot kay Qui-Regen. Bagamat kakampi sila sa dilim, magkaaway sila ng sabay. Ang 10 mahusay na puwersa at ilang malalakas na eroplano ay magkasalungat. Wala sa kanila ang nagnanais na maging mas malakas ang ibang mga nilalang kaysa sa kanila. Ngayong nagkaroon ng pagkakataon na pahiniin ang kakayahan ni Qui-Regen, ayaw ni Fabrizio na mawala ito sa kanyang mga kamay. Maraming powerhouses ang nanood ng Daios Academy Disciple Recruitment Assessment sa dilim. Wala sa kanila ang nagpakita ng kanilang sarili. Tanging si Fabrizio ng Ancient Clan's Immortal Mountain ang nagpakita. Sumulyap si Fabrizio kay Qui-Regen at nakangiting sinabi, "Qui-Regen, hindi mabilang na buhay na nilalang ng libo-libong eroplano ang nanunood. Sa tingin mo ba mahalaga ang hamon na ito?" Sinulyapan ni Qui-Regen si Ladon. Nag-aatubili, sinabi ni Ladon, "Pare, gusto kong makuha ang Femsurge Art at Trescentia Completer Art." Hindi sinaway ni Qui-Regen si Ladon. Pagtingin kay Zimmel, ngumiti si Qui-Regen at sinabing, "Dahil natalo si Ladon sa hamon, aaminin namin, Supremacium, ang pagkatalo." Gayunpaman. Tapos, sinulyapan niya si James. 49, tama ba? Alam mo ba na ang Suprema's Sword na ito ay isang kayamanan ng Supremacium? Maaaring ibibigay ko ito sa iyo ngayon, ngunit mag-iisip ako ng paraan para maibalik ito sa hinaharap. Sa ilalim ng tingin ni Qui-Regen, hindi natakot si James. Aniya, kung gagamit ka ng lehitimong paraan para maibalik ito, wala akong masasabi, ngunit kung pilit mong babawiin ito sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong makapangyarihang kakayahan, masisira ang iyong reputasyon. Matapang ka. Isang nakamamatay na layunin ang sumilay sa mga mata ni Qui-Regen. Kunin ang Suprema's Sword sa ngayon. Sa hinaharap, personal kong babawiin ito. Kabanata 5239 nang umiti si James at nagtanong, "I wonder kung paano mo ito babawiin." Dahil natalo kami dahil sa hamon, babalikan ko. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko? Tumingin si Qui-Regen kay James. Ano ang hamon? Tumingin si James kay Qui-Regen. Ayokong samantalahin ka kapag mahina pa ang iyong cultivation base. Bibigyan kita ng oras upang lumago at magsaka. Isang entrepok mamaya, ako mismo ang pupunta at kukuha ng Suprema's Sword. Hindi kita maaawa. Ang araw na makuha ko ang Suprema's Sword ay ang araw na ikaw ay mamatay. Kaya, nangangahas ka bang harapin ang hamon na ito? Sige. Tanggapin mo ang hamon. Hindi nag-atubili si James. Ang isang entrepok ay isang mahabang panahon. Sa kanyang potensyal, sapat na ang isang entrepok para maibalik niya ang kanyang cultivation base sa estado ng kanyang nakaraang buhay. Maaabot niya ang Holy Celestial Rank. Ngumisi si Qui-Regen bago mawala. Pagkaalis niya, umalis din sa lugar si Fabrizio ng Ancient Clan's Immortal Mountain. Kung tutuusin, ayaw niyang manatili sa Jew Academy ng mahabang panahon. 49, masyado kang padalos-dalos. Sumimangot si Zimmel at sinabing, kahit na malaki ang potensyal mo at malakas ang pangunawa, masyadong maikli ang isang entrepok. Sa tingin mo ba maaabot mo ang antas ni Qui-Regen sa isang entrepok? Ngumiti si James at sinabing, depende yan kung gaano karaming resources ang handang ibigay sa akin ng Jew Academy. Ayon sa nakaraang kasunduan, bibigyan ako ng Jew Academy ng ika-8 antas ng eroplano at isang entrepok ng mga mapagkukunan. Kung susundin ng Jew Academy ang kasunduan, naniniwala akong maaabot ko ang antas ni Qui-Regen at marahil ay malampasan ko pa siya sa isang entrepok. Ambisyoso ka. Nag-thumbs up si Zimmel kay James. Pagkatapos, binura niya ang aura sa Suprema's Sword, na ginawang walang may-ari ang Suprema's Sword. Bagamat makapangyarihan ang aura na naiwan ni Qui-Regen sa Suprema's Sword, si Zimmel ang nag-aalis ng aura. Ang Zimmel ay nasa parehong ranggo ng paglilinang bilang Qui-Regen. Bukod dito, hindi pinigilan ni Qui-Regen si Zimmel sa pag-alis ng aura. Kaya, madaling tanggalin ni Zimmel ang aura sa Suprema's Sword. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang Suprema's Sword ay lumipad patungo kay James. Kinuha ni James ang Suprema's Sword at naramdaman ang aura nito. Nakaramdam siya ng tiwala. 49, maganda ang performance mo noong Disciple Recruitment Assessment.
Nangako akong bibigyan ka ng ikawalong antas ng eroplano at isang entrepot ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ngayon, oras na para magdesisyon ka. Sa maraming powerhouse sa akademya, sino ang gusto mong maging guro? Napatingin lahat ng may buhay kay James. Gusto nilang malaman kung sino ang pipiliin ni James na maging guro niya. Gayunpaman, sinabi ni James, ayokong may maging guro ko. Oh, nagulat si Zimmel. Sinabi ni James, sana ay makapagbukas ang Jew Academy ng isa pang espiritual na bundok para sa akin at bigyan ako ng posisyong mas matanda. Gusto kong maging elder ng Jew Academy. Sa sinabi ni James, nagulat ang lahat. Natigilan ang mga powerhouse ng Jew Academy. Magbukas ng isa pang bundok at gawin siyang matanda. Paano ito masasabi ng isang buhay na nilalang ng sovereign third rank? Paano nasasabi ng isang tao ng sovereign third rank ang mga ganoong bagay? Haha! Hinawakan ni Zimmel ang kanyang puting balbas at tumawa. 49, malaki ang ambisyon mo. Una, gusto mo ng ikawalong antas na eroplano at isang entrepot ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ngayon, gusto mong buksan ng akademya ang isang bundok at gawin kang matanda. Paano ka naniwala? Dahil nilinang ko ang FemSurge Art hanggang sa ika-4 na yugto. Bigyan mo ako ng ilang oras, at makakabisado ko ang kumpletong FemSurge Art, kumpiyansa na sabi ni James. Sige. Sa gusto mo. Nang makitang kumpiyansa si James, sinabi ni Zimmel, gagawin ko ang exception para sa iyo ngayon. Magbubukas ako ng bundok at gagawin kitang matanda. Kabanata 5240 ang mga salita ni Zimmel ay nagulat sa mga matatanda ng Jew Academy. Sir Zimmel, mangyaring muling isaalang-alang ito. Sir Zimmel, inaamin ko na ang 49 ay isang kababalaghan at may malakas na pangunawa. Gayunpaman, kakapasok lang niya sa Jew Academy. Kung bubuksan mo ang isang bundok at gagawin siyang elder, tatawa ang mundo sa Jew Academy kapag kumalat ito. Tama na yan. Kahit na siya ay may talento, dapat niyang sundin ang mga patakaran. Hindi siya maaaring maging isang elder sa sandaling pumasok sa akademya. Pinayuhan ng ilang powerhouses ng Jew Academy si Zimmel. Ang potensyal na ipinakita ni James ay talagang nakakatakot. Tiyak na nalampasan nito ang lahat ng mga kamangha-manghang powerhouse sa kasaysayan ng Jew Academy. Gayunpaman, kakapasok lang ni James sa Jew Academy. Ang pagbubukas ng bundok para sa kanya at gawin siyang matanda ay katawa-tawa. Maging si Jorah, isang dakilang elder, ay sumimangot. Napatingin siya kay James at nag-isip sandali. Tapos, sabi niya, I think it will work. Pagkatapos ng lahat, maaaring linangin ni James ang FemSurge Art at maabot ang ika-4 na yugto sa napakaikling panahon. Sapat na yun para patunayan ang kanyang potensyal. Balang araw, siya ang magiging haligi ng Jew Academy. Hinawakan ni Zimmel ang kanyang balbas at sinabing, tapos na. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, may iba ka pa bang request? Sabihin mo sa akin ng sabay-sabay. Wala nang iba. Umiling si James. Kilalang kilala niya ang Jew Academy. Ang pagbubukas ng bundok para sa isang bagong recruit na alagad ay isang una sa kasaysayan nito. Gumawa na ng exception ang Jew Academy para sa kanya. Tumingin si Zimmel kay James at sinabing, ang akademya ay magbubukas ng isang bundok para sa 49 ngayon. Kasunod ng mga salita ni Zimmel, isang espiritual na bundok ang idinagdag sa lupain ng Jew Academy. Ang bundok na ito ay pinangalanang Mount Caden. Ikaw ang magiging Panginoon ng Mount Caden at isa sa mga elder ng Jew Academy. Sana ay gawin mo ang iyong makakaya upang pagsilbihan ng Jew Academy pagkatapos mong maging Panginoon ng Mount Caden at magtrabaho ng husto sa pagpapaunlad ng Mount Caden upang gawin itong pangunahing tuktok ng bundok ng Jew Academy. Desididong sinabi ni James, hindi kita bibiguin. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa lugar. Naingat ang mga buhay na nilalang kay James. Gumawa ng exception ang Jew Academy para sa isang bagong recruit na disipulo at nagbukas ng bundok para sa kanya. Isa itong malaking karangalan. Kung kumalat ang balitang ito, magiging sikat si James sa Central Plain at magiging isang maalamat na karakter sa libo-libong eroplano. 49, binabati kita. Lumapit si Aurelius. Nakangiting tinanong niya, nagtataka ako kung makapasok ako sa Mount Caden at maging isang disipulo. Nagkusa si Aurelius na tanungin kung maaari siyang sumama sa Mount Caden.
Sinaman siya ng tingin ni James. Si Aurelius ay nagmula sa isang ika-9 na antas ng eroplano. Ang kanyang ama ay ang Panginoon ng ika-9 na antas ng eroplano. Marunong makipagkaibigan sa kanya. Bukod dito, walang sama ng loob si James sa eroplano ni Aurelius at sa kanyang ama. Of course, nakangiting sabi ni James. It's settled then. Ako ang unang taong pumasok sa Mount Caden. Bilang Panginoon ng Mount Caden, dapat mong ibigay sa akin ang posisyon ng isang elder, nakangiting sabi ni Aurelius. Si James ay isang elder ng Jew Academy, at ang Jew Academy ay may maraming elder. Ang mga matatandang ito ay sumasakop sa isang espiritual na bundok bawat isa. Sila ang mga Panginoon ng mga espiritual na bundok. Mayroong ilang mga matatanda sa bawat espiritual na bundok. Gayunpaman, sila ay mga matatanda lamang sa espiritual na kabundukan na kanilang kinaroroonan. Hindi sila matatanda ng Jew Academy. Oo naman. Ngumiti si James at pumayag sa hiling ni Aurelius. Ang isang powerhouse ng Petit Celestial rank ay karapat-dapat na maging isang elder ng Mount Caden. Nang makita ni Zavas ang eksenang ito, napatingin si Zavas kay Sevara sa di kalayuan. Nagpahiwatig siya kay James. Agad namang naintindihan ni James ang ibig sabihin ni Zavas. Lumapit si James sa Sevara at nakangiting nagtanong, Miss Leng, I wonder kung willing kang sumali sa Mount Caden at maging member.